Ito mga kababayan may patutsada po, no? Si Senator Trillanes dito kay Bongo na di umano ay nagmamalinis, Well, totoo naman para sa akin, totoo naman yung sinasabi ni Senator Trillanes, di ba? Dahil alam naman natin na siya ang kauna-unahang naglabas ng baho ng pamilya ni Bongo at ito nga ay inilathala niya doon sa mga nagdaang session, 'di ba? During inuusig nila si Digong, 'di ba? So eto mga kababayan, meron latest interview po si Senator Trillanes at naku, gisang-gisa si Bongo rito. O ano kaya masasabi ni Bongo rito mga kababayan? Let's all watch this po, no? Si dating Senador Antonio Trillanes at pag-uusapan nga niya natin yung naging press conference ni Senador Bongo. So mamaya po yan sa pagbabalik ng ATM. Anong take mo? Ito kuyang makakasama na nga natin si dating Senador Antonio Trillanes. Hinga natin ng reaksyon doon nga sa naging press con ni Senador Bongo dyan sa Senado. Magandang hapon po, Senator. Hapon po sa inyo, kasamang Sandro at kasamang Willie at sa ating mga listeners. Senator, magandang hapon. Napanood niyo po ba yung naging press con ni Senador Bongo? Tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po, ito piniplayback natin yung bahagi. Isa nga doon sa mga sinabi niya kanina, inilihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi ba maliwanag yun? Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yan. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan noon parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako, kakasigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin, dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito, galing sa DPWH at COA. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi
'di ba, siya yung sidekick ni Digong eh. Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, 'di ba? Magkadugtong bitukan nila eh. So kasama 'yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte, kaso yun na nga, nabalot ng takot kasi 'di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon lumalabas. So hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob diyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano pong ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba diyan yung frigate? Kasi naalala ko kasi marami di ba? Iba pa pa yun. yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata, mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Discayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, yung sinasabi na ang amo nito ni Discaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan eh. Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit niyo na rin lang mga Diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po. Anong kaya dahilanan? Kasi nung pinapanganak, meron na bakit may initial na niya? Pinagloloko naman tayo, wag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawa. Nalaman ng ang mga kababayan natin through crowdsourcing na yung asawa pala ni mission po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit marami pa rin naniniwala sa kanya at yung isa nga sa mga naging dahilan dyan, maaaring naging dahilan dyan, dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Kabig. Di ba? So yun lang po yan. Kahit na sa mga bumoto man kay Bongo, hindi ibig sabihin kasama po siya doon sa extrajudicial killing. Siya ang tagabigay ng bayad doon sa bawat ulo. Yan yun. Tapos kahit tayo lang ang bansang may ganun. Nakita nyo kung paano minamanipula. Ang daming pinagkakitaan nito mga ito. Patay ang panahon ng Duterte administration. Kinansela na yung passport ni di ba? Ni dating PCSO GM Regina Garma. Di ba siya isa din siya sa napangalanan ni Garma na parang nagpa-finance pagdating doon sa mga extrajudicial killing, Senator? Opo. Siya nga po yung pangunahing testigo labang kay Bongo. Nakita niyo yung mga pinatay doon sa Davao Penal Colony, yung mga Chinese drug lord. Ito yung mga karibal nung kapartner ni Duterte at ni Bongo na si Michael Yang, si drug lord. So yung mga karibal sa negosyo ni Michael Yang, sila yung nagpapatay itong hanay ni Bongo. So bukod pa riyan, itong si General Barayuga, ang nagbigay ng go signal ay si Bongo, sabi ni Regina Garma. So ano po ito? Hindi siya pinag-iinitan. Kahit anong paamo niya sa media, marami po siyang ginawang krimen, lalo na nung panahon nila Duterte. Ganun lang po yun. Inahabol lang natin yung mga nagkasala sa ating lipunan. Ayun yung mga aabangan natin Senator Trillanes, yun nga. Yes. At yan yung talagang aabangan natin kung anong mangyayari dyan sa mga ipinaparatang din sa kanya at kung finally nga magtutuloy-tuloy maski rin yung reklamong inyong ihahain. Maraming salamat po! Maraming salamat po. Thank you. Gangster, we
do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cowards going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride, hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, little